Bini Senyor Alfredo, may sakit daw siya at hindi siya papasok. Talagang magkakasakit siya ngayong umaga dahil sa nangyari kahapon. Nagka-nervous breakdown Masyado siya. na siyang desperado. Paulit-ulit niya itong ikinikwento sa akin. Si Fernando halos hindi rin makausap. Kung nakinig lang siya sana sa akin noon, hindi sana nangyari ito. Nagkanda-gulo-gulo na ang sitwasyon namin dahil hindi nabibilang sa estado namin yang si Rosalinda Perez. Hindi lang yun. Ang dami niyang isinakripisyo na nauwi lang sa wala. Ngayon patay na si Rosalinda. Talagang patay na siya. Ayoko sanang sabihin ito. Pero yon ang kaparusahan ng babaeng yon sa paglayo niya sa akin sa anak ko. Sa nag-iisa kong kayamanan sa mundo. Paglalampaso ka ng sahe? Oo, pero hindi dito. Doon ako maglalampaso sa kwarto ni Tita Soledad. Kailangan malinis yon dahil may bata. Bakit? Dito na naman ba titira sa atin yung bata? Oo, Ate Fedra. Ayaw tumira mag-isa ni Tita Soledad kasama ang bata doon sa apartment sa Palangko. Si Fernando Jose? Hindi mo pa alam. Aalis na siya. Si Fernando Jose, pupunta siyang Europa at matagal mawawala. Ibuka mo yung palad mo. Ganito ang gawin mo, ha? Ayan, tama, ganyan nga. Isahod mo lang yan at huwag mo igagalaw. Huwag mo isara ang palad mo. Isahod mo ng ganito, huwag mong ititiklop, naiintindihan mo? Ganito! Ganyan! Dapat mong sundin kung anong pinagagawa ko sa'yo, buwisit ka! Kung baliw ka man, ako magbabalik sa'yo sa katinuan! Isahod mo ang palad mo! Isahod mo! Isahod mo ang palad mo! Pag sinara mo ulit yan, lagot ka sa akin. Iahampas ko sa'yo tong tungkod ko kapag hindi mo sinunod ang utos ko. Malinaw? Habang nakaganyan ka, ito naman ang sasabihin mo sa mga taong dumadaan. Palimos po kahit magkano lang. O kaya, paawa po kayo sa pulubing tulad ko. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Ulitin mo! Magsalita ka! Hindi ka magsasalita, ha? O sige, isahod mo na lang yung palad mo. Subukan natin kung seswertehin ka ngayon. Kailangan mo akong bigyan ng maraming pera, Palomita. Hindi lang yun. Ang dami niyang isinakripisyo na nauwi lang sa wala. Ngayon patay na si Rosalinda. Pumapabor talaga sa akin ang tadhana. Gusto kitang makausap, Valeria. Maiwan ko muna kayo. Mawalang galang na. Ikinalulungkot kong nangyari sa asawa mo, anak ko. Nakikiramay ako ng buong puso. Maupo ka. Hindi kita dinadalaw. Kaya ako nandito para sabihin sa'yo na kukunin ko ng iba pang parte ng mana ko. Mainam naman kung ganon. Ewan ko nga ba kung bakit ayaw mo yung gamitin. Puno ng magagandang bagay ang buhay ko. Hindi ko kailangan ng pera dahil hindi nabibili ang kasiyahan. Pero ngayon, kailangan mo na. Dahil mag-a-abroad ako. Saan ka pupunta? Sa Europa. Mag-aaral ako ng music. Bakit ba lagi mo na lang sinusuway ang kagustuhan ko? Tignan mong naging kapalit ito, nagdurusa ka ngayon. Kung hindi ka lang sana nagpakasal kay Rosalinda. Tumigil ka na! Huwag mo siyang babanggitin nang dahil sa kagagawan mo namatay si Rosalinda, pinatay mo siya! Ikaw ang pumatay sa kanya! At kayo rin ang pumatay sa akin. Huwag mong kalimutan ako. Hindi kita totoong ina! At alam niyo yun! Kaya sinira mo ang buhay ko! Lahat ng pinagdadaanan ko, kayo ang dahilan! Para bang lahat na ginawa niyo sa akin! Isipin mo ang gusto mong isipin. Saan mo naman dadali ng anak mo, ha? Doon sa lola niya. Kay Soledad Romero? Oo! Oo! Sa kanya! Mag-aaral si Fernando Jose ng musika. Kung gano'n aalis siya at iiwan niya sa atin ang responsibilidad sa bata, wala na nga tayong pera, magdadagdag pa ng palamunin. Mag-iiwan siya ng pera. May pera na ulit si Fernando Jose. Talaga ba?
Kung ganun pala, nasa kanya na ang lahat ng pera ng buong pamilya nila. Ang totoo, nasa kanya yon pero dahil sa dignidad, kasal siya kay Rosalinda, ayaw niyang galawin yon kahit konti. Hindi nila yun kailangan. Dahil masaya naman sila. Ang mahalaga sa kanila, buong puso nilang mahal ang isa't isa. Ay Diyos ko, hindi ako makapaniwalang patay na si Rosalinda ngayon. Ibig mong sabihin ang kayamanang iniwan sa'yo ng papa mo, ang babaeng pumatay sa kanya ang makikinabang? Dugo na rin ang naging kabayaran, Valeria. Buhay sa buhay. Buhay na ng anak niya ang naging kapalit. Kasalanan ko. Dahil hindi ko alam paano siya patatawarin. Hindi ko siya pinatawad kaya ito siguro naging parusa sa akin. Ang mawala si Rosalinda. Aalis na ako. Anak! Diyan ka na, Valeria. Hoy! Huwag ka na nga mamitas ng mga bulaklak dyan. Bilisan mo na ang kilos. Tara na! Baka pagdating natin sa simbahan, wala na tayong maabutang pagkain doon. Bilis, sabi! Tara, tara! Bilisan mo na! Ay, sabi ko, bilis! Bakit siya pumunta? Para sabihin sa akin gagamitin niyang kayamanan ng pamilya. Sinabi niya na pupunta siya sa Europa para mag-aral ng musika. Tapos ininsulto niya ako. Pinaalala niya na hindi akong totoo niyang ina. Ay, kung ano-ano ang naiisip niya. Sigurado ko na alam mo na kung saan niya iiwan ang anak niya. Ngayong pupunta siya ng ibang bansa. Kay Soledad Romero. Ano ba naman yan? Kaya nga, kalokohan. Pero parang tama lang, yun ang kailangan ko. Hindi magtatagal doon ang bata. Kung aalis si Fernando Jose, mas magiging madali para sa akin na kunin ang bata. Sinabi ko na kay Valeria ang lahat. Sa mama mo? Hindi. Hindi ko na siya tatawagin, Mama. Pakiramdam ko wala na akong utang na loob sa kanya dahil mas matindi ang kinuha niya. Pero kahit na... Hindi, Soledad. Huwag mong ipagtanggol. Masyado nang puno ng galit ang puso niya at hindi na dapat siya pinagtatanggol. Basta, gaya ng alam niyo, magbubukas ako ng bank account na may sapat na pera para maalagaan yung anak ko habang nasa malayo ako. Walang masyadong gastos, Fernando Jose. Mas gusto ko pang bumalik sa kwarto ko sa tenement dahil masyadong malungkot dito mag-isa. Kayo nang bahala kung saan. Basta ibigay niyo ang kailangan niya. Tatawag-tawag ako at babalik pag pwede kong makita at puntahan ang anak ko. Soledad, may gusto sana talaga akong itanong sa'yo. Sige, Fernando Jose, ano yon? Bakit mo nagawang patayin si Papa? Rosalinda, Rosalinda.